Narito po ang News TV Quick Response Team dito po sa Barangay 171, Bagumbong, Caloocan, kung saan po nakaburol ang 16 na taong gulang na batang si John Kenneth Estabilio. Ang sabi po ng mga doktor ay unti-unti pong namatay ang bata dahil sa isang rare disease na pumaparalisa sa kanyang katawan na tinatawag po na Guillain-Barré disease. At lumalabas naman po at itong mga magulang ng bata na nakausap natin na bago po ang pagkamatay ng bata ay meron daw pong nambugbog at nambuli dito sa batang si John Kenneth. Kaya po mamaya ay makakausap po natin ang mga magulang nitong si John Kenneth kaugnay po ng kwento sa di umano'y pambubuli sa kanilang 6 na taong gulang na anak. At isa nga po sa tinitingnan na nagpalala sa sakit ng bata, bagamat hindi po agad ito alam o nadiskubre ng kanilang mga magulang, ay ang naturang pambubugbog na ito. Hustisyang hiling ng ina ng batang si John Kenneth Estabilio bago mamatay ang bata ay naikwento niya mismo sa kanyang ina na sinaktan siya ng ilan sa kanyang mga kaklase. Narito po report ni Athena Imperial. Di mapigilang maluha ni Lea Donor, ina ng 6 na taong gulang at grade 1 pupil na si John Kenneth, habang nagkukwento sa GMA News ng kanyang alaala sa yumaong anak. Binawian ng buhay ang bata dahil sa pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan na resulta ng pananakit umano ng mga kaklase niya sa isang paaralan sa Caloocan. Natagalan pa raw bago umamin ng bata tungkol sa pananakit sa kanya ng mga kaklase. Nasa ospital na ang biktima ng isumbong sa kanyang ina ang pambubuli at pananakit ng kanyang mga kaklase. Saan daw po sinaktan si John Kenneth ng mga kaibigan niya? Sa tuhod daw po, sa braso, tapos sinuntok siya dito, tapos inipit po siya ng upuan. Nang tanungin kung bakit hindi agad nagsumbong ang anak, binanggit nitong nagbanta raw ang mga kaklase nitong babalikan siya, oras na magsumbong sa nanay at tatay nito. Si John Kenneth ay may sakit na Guillain-Barré syndrome o GBS, isang genetically transferred disease kung saan unti-unting napaparalisa ang mga bahagi ng katawan. Ayon sa doktor na sumuri sa biktima, ang GBS ang dahilan ng pagkasawi ng bata. Pero naniniwala ang mga magulang at kaanak ng biktima na binugbog si John Kenneth kaya lumala ang kanyang kondisyon at nauwi sa kamatayan noong October 2 matapos ma-confine ng 9 na araw sa ospital. Alam na raw ng ina ng biktima kung sino ang mga nambuli sa kanyang anak. Nauna yung anak ko, sumunod ako. Nakita ko yung anak ko, malayo pa lang. Sino ko yung nag-aalas sa anak ko sa bag? Nahatak yung bag, tapos pinipilit kinukuha yung baon. Nilapit ko, hoy, anong ginagawa mo sa anak ko? Kung sa magulang naman, kung sa akin lang, tumulong sa gasto sa pagpapalibing ng anak ko. Tapos kung maaari, disiplinahin niyo maigi yung anak ninyo. Sa ngayon, nagsasagawa na raw ng karampatang hakbang ang pamunuan ng eskwelahan kung saan nag-aaral si John Kenneth. Athena Imperial, GMA News. Tumanggi naman po magsalita ang pamunuan ng Bagumbong Elementary School dito po sa Caloocan. Kaugnay po ng insidenteng ito, pumunta ang ina ng bata sa eskwelahan matapos siyang mabalitaan na naroon ang isang opisyal ng DepEd para sa kaukulang investigasyon. Pero hindi raw nagsalita ang prinsipal. Sinubukan din ng GMA News na makausap ang principal pero ayon sa gwardiya ng eskwelahan, under investigation ng insidente kaya di na muna sila magbibigay ng payag. Sa puntong ito, makausap po natin si Aling Lea Donor. Siya po ang ina ng batang si John Kenneth. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Opo, at nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon na makausap ito pong mga magulang ng batang sinasabing nambugbog naman sa inyo pong anak? Dapat po magkakaroon po ng pagkakataon na makapag-usap kami. Kaso nag-50-50 po yung anak ko, kaya hindi po natuloy yung pag-uusap na yun. Opo. Yan, kumbaga po, hindi pa po, sa ngayon, hindi pa kami nag-uusap ng magulang. Pero naasikaso na po ngayon yun sa eskwelahan. Yun po ang pinag-usapan po namin kanina na paghaharapin po kami ng magulang ng bata at saka kami po magulang ni John Kenneth. Opo, yung mga batang maliliit, nakaklase po ni John Kenneth, yung kasing edad niya, nakausap niyo na ho ba? Opo, nakausap. Ano pong sabi nila sa... Actually, yung mami naman po yung bata na sinaktan niya yung anak ko. Opo. Kasi sa dahilan daw po na yung anak ko daw po, kasi lumalabas po yung sa loob ng room. Opo. Ngayon po, pumunta sa stage, itinulak ng isang classmate niya. Opo. Ngayon, pagkatulak ng isang classmate niya,
Itong isa naman, pagkaupo ni Kenneth, tinagdakan sa tuhod at sinapak daw po. Opo. Pero umami naman po yung bata. At ang paniwala po ng inyong pamilya, yung pong pananakit, parang nagpalala sa sakit po ni John Kenneth na dahilan po para mamatay siya. Tama ho ba? Hindi po, kumbaga po kasi, nagugulan po kasi isip ko, ang totoo po, nagugulan po kasi isip ko, kasi ayon sa doktor, inborn daw yung sakit ng anak ko. Opo. So, yung po, kumbaga, sabi ng lumabas po yung sakit dahil din po sa trigger na nangyari sa anak ko. Opo. Yun Sa po. pananakit. Opo, yun sa pananakit. Yun ang nakatrigger po. Opo. Opo. Yun po ang sabi ng mga ibang nurse po doon. Opo. Si John Kenneth ho ba pang ilan sa mga anak po ninyo? Pangatlo po. Opo. Ilan ho sila lahat-lahat? 6 po. Sa ngayon ho, para sinasabi ng doktor, pinaliwanag ko na parang kakaibang sakit to, itong na dumapo kay John Kenneth. Ano po? Opo. Kasi kumbaga po, sabi po kasi ng doktor, Mami, hindi naman po sa pagbubugbog ako yung sakit yung anak nyo. Meron yan, inborn pa lang, or namamana yan, yung sakit niya yan, sabi ng ganun. Kumbaga yung sakit po ng anak ko, pang matanda, hindi po pang bata. Kumbaga unti-unti napaparalyze yung katawan niya. Pero hindi nyo agad, kumbaga, na-obserbahan to o na-discover nung Wala. habang lumalaki ho siya? Wala po. Kasi po, hindi, nakita ko naman po sa anak ko healthy. Hindi naman po namin akala na may ganun siyang sakit. Opo. Nakita ko na lang po yun, nasa hospital na siya na, yun nga, namanhid na yung paa niya. Tapos naggaganong-ganon na yung kamay niya. Hindi niya na makontrol yung mata niya pati. Hanggang sa nawalan na siya ng malay. Opo. Noong September 30. Opo. At sa ngayon ho, ang susunod yung hakbang bukas, makausap yung mga magulang nung nambuli sa kanya. Kahit paano malinawan, no po? Opo. Opo. Maraming salamat po, Aling Ale, at nakikiramay po kami. Si Aling Lea Donor, siya po ang magulang o nanay nito pong si John Kenneth Estabilio na nakaburol po dito sa kanilang tahanan sa Caloocan sa ngayon.